So, ang tanong, saan kadalasan nilalagay ng tao ang pera nila? Usually, ang sagot sa bangko. Pero alam mo ba, may tinatawag tayong inflation rate. Or ito yung pagbawas ng value ng pera ng tao. At ang inflation rate sa Pilipinas ay umabot po ng 7% just this year. So, ibig sabihin, nabawasan na pala yung savings mo ng 7%. Pero may tinatawag tayong interest rate. So, magkano nga ba ang interest sa bangko? Alam mo ba? Here's the graph. Kung ikaw ay may savings na 5 million pesos, ang tinubo niya or ang interest rate niya, alam mo ba, ay 1% lang. Tumubo yung pera mo ng 1%, pero nabawasan siya ng 7%. So, ibig sabihin, kung ikaw ay nag-ipon ng 5 milyon, nabawasan ka ng 6%. Lugi o lugi? You are losing your money by just saving it in the bank. Is savings good or bad? Ikaw na nagsabi, yes. Kaya, don't let your savings be just savings. Question, marami bang natutunan? Yes. Meron tayong tinatawag na 4 na klase kung paano kumikita ng pera ang tao. E, S, B, and I. E for employment, S for self-employed, B for business, and I for investment. E, ibig sabihin po nito, employed, ito po yung may 15-30. Sila po ay sumusweldo and usually they work for someone else. S for self-employed, ito po yung mga nagne-negosyo at sila rin nagbabantay sa sarili nilang negosyo. For example, may-ari ng bigasan. Ito rin yung mga nasa palengke nagbabantay, may-ari ng karinderya na sila namuhunan pero sila rin nagbabantay. Ang tawag po sa kanila ay self-employed. B for business. Ibig sabihin po nito, ito yung mga nagne-negosyo na yung may-ari hindi na nakikita physically sa store nila. One example is si Mr. Tony Tan Gakchong. Siya po may-ari ng Jollibee, siya may-ari ng Greenwich,